Inanunsyo ng Department of Transportation nitong Huwebes na mananatiling suspendido ang piso hanggang 2 pisong taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan na inaprobahan noong Marso. Ayon sa DOTR, sa gitna ng pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, hindi dapat ipasa sa mga pasahero ang dagdag na gastos. Mananatiling suspended po ngayon yung fare hike na piso at 2 piso. Sapagkat, ang sabi nga po ng Pangulo sa atin, ay mas lalo na po ngayon na yung presyo ng langis hindi po stable. At yung mga ganitong problema, sabi ng Pangulo, kailangan ang gumawa ng solusyon ay gobyerno, pamahalaan. At hindi po dapat natin ipasa itong pasahin na to sa commuting public. Dismayado naman ang grupong Manibela sa naging desisyon ng DOTR. Ayon kay Manibela Chairman Marval Buena, malaking tulong sana sa mga tsuper at operator ang 2 pisong dagdag pasahe kumpara sa mga ayuda na pansamantala lamang. Medyo disappointed talaga dahil kaya tayo nanawagan ng transport strike kasi gusto talaga natin na maibigay yung fare hike na hinihingi natin. Sa Lunes, tuloy ang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay ng panibagong petisyon para sa dagdag pasahe na inihain ng iba't ibang transport groups. Kung sakaling maaprobahan ng bagong petisyon, maaari pa rin ba itong masuspinde? Paliwanag ng DOTR. Pag ganyan naman na po yung decision, whether approved or disapproved, I think that's the right time for us, again, to see whether it will still be suspended or Habang hinihintay ang magiging desisyon ng LTFRB, umaasa naman ng ilang transport groups na pagbibigyan ng kanilang hiling na dagdag pasahe. Hirap na po talaga ang mga driver pero hindi po kami nawawala ng pag-asa. Bilang alternatibo sa fare hike, sinabi ng DOTR na magpapatupad ang pamahalaan ng ilang hakbang para mabawasan ang gastusin ng mga driver at operator. Kabilang dito ang 2,000 pesos na cash assistance kada pamilya sa ilalim ng AFLI program ng DSWD. Kasama rin ang hindi bababa sa 1.5 billion pesos na PTMP amortization assistance, toll discount o exemption para sa mga provincial bus, pagpapalawig ng waiver sa PITX terminal fee para sa mga PUV hanggang katapusan ng taon, at pag-waive ng buwan ng terminal fee sa 86 na SM Public Transport Terminal sa buong bansa. Mula naman sa August 15, itataas mula 10 pesos sa 12 pesos kada litro ang fuel discount para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sabi ng DOTR, maaaring umabot sa 1,800 pesos ang matitipid ng bawat makakatanggap ng fuel discount. Pero tanong ng Manibela, ano po ang balakid? Ano po ang dahilan para hindi i-implement o hindi malit yung suspension ng 1 peso na fare increase? Yun po yung katanungan. Ano yung problema? Ano yung dahilan? Bakit hindi maipatupad yung 1 peso na fare increase na hinihingi natin? sa ngayon wala pang pinal na desisyon ng Manibela kung itutuloy ang kanilang 3 araw na tigil pasada sa susunod na linggo. Hindi naman itutuloy ng iba pang transport groups ang kanilang nakatakdang transport strike bukas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.